Hello mga mare! I would like to share with you what happened here on October 23 to October 25, 2024. So last year may bagyong pumasok sa Pilipinas na ang pangalan ay Christine. So pagising namin nung araw na yan ay tumba na yung puno ng star apple sa labas dahil sa sobrang lakas ng hangin. At lumabas ako sa may terrace namin. May nakita akong isang ibon at hindi ko alam kung anong klaseng ibon yan. Gusto ko sanang hulihin yung ibon para ikukulong ko kaso lumipad. At nung pahapon na nga, nung October 23, ay palakas na talaga ng palakas yung hangin. Kung makikita nyo, ay parang lilipa rin na yung puno ng chiko sa labas. Pero hanggang ngayon, ay buhay pa rin yung chikong yan. At ayun, kung makikita nyo, nagiba na rin yung kubo na pahingahan ng senior. May mga senior kasi na pumupunta dito tuwing tanghali para magpahinga doon. At ayan, ang lakas ng hangin, natumba nga yung puno ng star apple and yung kubo. At ayan, pakinggan nyo na lamang kung gaano kalakas yung hangin. At dahil nga sa sobrang lakas ng hangin na may kasama ng ulan, ay kung makikita nyo may hagdan doon sa may harapan namin kasi may nagtatali din dyan ng bubong kahit sa sobrang kalakasan ng ulan. Dahil kung hindi nga itatali yung bubong kahit malakas yung ulan, ay lilipa rin yung bubong doon sa may kabila. At kami din, nagtali din ng bubong kahit sobrang lakas ng hangin at ulan. Ito panoodin nyo kung paano sila magtali ng bubong habang umuulan ng malakas na may kasamang malakas na hangin. So sa sobrang lakas ng bagyo, nawala na ng supply ng kuryente sa barangay namin. At mag-iigib na ako ng tubig sa labas kasi wala nga kaming kuryente, ay kailangan magbomba sa labas. So may nakita akong dalawang pugad, yung isang pugad ay walang laman. Yung isa, binuksan ko, may ilang itlog na hindi pa napipisa at may dalawa namang ibon akong nakitang buhay, tas dalawa ding patay. So pinasok ko sila sa loob ng bahay namin at pinakain. At kung makikita nyo, talagang walang tigil yung pag-ulan dito. Kaya kung nakikita nyo, medyo malaki-laki na yung tinaas ng tubig. At kung mapapansin nyo mga mare, dito sa harapan ng bahay namin ay hindi pa masyadong bumabaha. Pero sira na yung bakod namin dahil sobrang lakas ng hangin. At ito sa may gilid ng bahay namin ay nag-uumpisa nang tumaas yung tubig. At kung may makikita kayo dyang mga bagay-bagay na nakalutang, ayan ay dahil sa sobrang lakas ng hangin na inano dahil sa tubig. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga mare, dyan ako nakahuli ng ibon. At kung makikita nyo, medyo mataas na rin dito yung tubig sa may dirty kitchen namin. At sinusukat-sukat ko nga, ay ilang inches na lang, papasukan na yung kusina namin. Kaya praise God, kasi hindi kami pinasok ng tubig. At kung makikita nyo rin dito mga mare, ay tinaas na namin yung aming washing machine dahil aabutin talaga yun ng baha kung hindi namin itataas. At binuksan ko yung bintana namin dito para ma-check kung hanggang saan na yung tubig.
Dahil nga magdamag yung buhos ng ulan ay halos bahiin na rin itong harapan ng aming bahay. Kaya inilipat ng pwesto yung tricycle at yung motor. Dahil yung garahihan talaga niyan ay inabot na ng hanggang tuhod yung baha dito sa may gilid ng bahay namin. At yan, mga halaman ni Badang Pem halos malunod na dahil nga sa sobrang taas ng baha. At yon, may talong pa naman ako nakuha dong isang piraso at naiulam ko. At ito si Boss Lito ay kasama namin at siya yung nagtalo ng bubong ng bahay namin. At ito yung gilid pa rin at naging dalawa na yung styrofoam. At ito mga mare, kung makikita nyo ay may kasama pa ring hangin yung ulan at ayan, medyo makalat na nga dito dahil nga inaanod yung mga tuyong dahon at yung mga basura. At si Boss Jade ay nag-aayos-ayos doon sa may gilid. Ito si Boss SK. Arthur! Arthur! Tuloy-tuloy pa rin mga mare yung ulan dito. At kung makikita nyo, yung tubigan doon sa may kabila namin ay halos baha. Kaya wala nang pagdaluyan yung mga tubig na dumadaan dito. Dahil nga salin-salin na lang sila. At ito isusum ko. Makikita nyo dyan may mga baka na nandoon sa may itaas ng bato. Dahil baha na yung kanilang mga pinagtitigilan. At ito mga mare ay si Arthur, tinatawag ko nga dahil baha na din siya. So ito yung aso ng aming kapitbahay. At ako'y hindi din mapakali mga mare dahil nga akala ko babahain talaga itong harapan ng bahay namin. At yung pagpasok ko sa loob ng bahay namin ay nakita ko si Ellie natutulog. Relax na relax sa sobrang lakas ng ulan at hangin. Nakatulog. At nagtingin-tingin din ako sa paligid. Pagkita ko ay naitaas na sa Arthur sa teres na kapitbahay namin. At ayan ang aming mga kaganapan dito sa bahay namin. At ito ay pahapon na mga mare at kung makikita nyo ay talagang hindi pa rin tumitigil yung ulan. Minsan malakas yung ulan, minsan ambon na may kasamang hangin kaya medyo mabilis din tumaas yung tubig. At kung makikita nyo mga mare, ito sa may gilid ng bahay namin ay malakas din yung hangin talaga. Tingnan nyo. At dahil nga sa sobrang lakas ng ulan mga mare ay binaha yung bahay ng cousins ko at yung bahay ng lola ko. So nag-decide sila na dito muna matulog sa bahay namin. At ito masarap na bonding mga mare. Nagkainan kami ng sabay-sabay at ang ulam namin talaga the best dyan. Ubos as in peritong isda lang naman at ginatang isda dahil nagluto si Ma'am Pen at si Boss dito. So iyan. After nilang kumain ay naglaro sila ng baraha. Unggoy-ungguyan mga mare yung mga baraha na pares-pares, so ibababa nila, ganun, masaya yung laruin. And after noon, after matulog, pagising ko ay umalis na yung iba kong cousins kasi wala na yung ulan at ito, nag-uumpisa na talaga silang mag-ayos ng mga nasirang gamit, like bubong, ayan, nag-uumpisa na din maglinis. At kita nyo, ang bilis humupa ng baha, wala na agad yung baha. At by God's grace, kaming pamilya ko ay ayos naman. Walang nangyaring masama sa amin, ligtas naman kaming lahat. Kaya ayan, kung makikita nyo, medyo makalat din dito at halos kalahating araw din dito yung linisan. Pero okay lang kasi wala namang kuryente at pampalipas oras na din mga mare. At ayun mga mare, binisita ko dito yung bayabas na galing sa Camp Salian. At buhay pa naman siya hanggang ngayon as in, pero hindi pa rin siya lumalaki, ganun pa rin. At ito, nag-uumpisa na nga talaga silang maglinis at mag-ayos-ayos ng mga bubong. Ayan, kung makikita nyo. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye!